Hala, isang nakakagimbal na balita ang gumugulo ngayon sa buong bansa. Kumakalat ngayon ng matinding usap-usapan at mga larawan na di umano ay tuluyan ng inaresto at nakulong si Pastor Apollo Quiboloy. Ngunit kasabay ng nakakagulat na pangyayaring ito ay ang isang mas malaking pasabog mula mismo kay Vice President Sara Duterte. Tila hindi pinalampas ni Inday Sara ang panggigipit na ito sa kanyang malapit na kaalyado, kaya naman agad siyang naglabas ng matinding bukingan laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga kumakalat na balita, ang mga resibong inilabas ng Vice-Presidente ay naglalaman ng mga sensitibong impormasyon na nagpapakita ng tunay na motibo ng palasyo sa likod ng pag-aresto kay Quiboloy. Sinasabing ganti umano ito ng kampo ng mga Duterte sa walang awang pag-atake ng gobyerno sa kanilang mga taga-suporta. Dahil sa pagbubunyag na ito, biglang nagiba ang ihip ng hangin at tila ang Malacanang ngayon ang nasa usip. Paano sasagutin ng Pangulo ang mabibigat na aligasyong ito mula mismo sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa? Mga kasolid, naniniwala ba kayong totoo ang mga kumakalat na larawan ng pagka-aresto ni Pastor? At suportado niyo ba ang pagganti at bukingan na ginawa ni VP Sara? Mag-ingay na sa comment section. Ugali at tinitignan ho nila no? Yung napakalaking bagay sa kanila kung paano ka makitungo, paano mo ipresenta sarili mo. At yung pagpipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sarili niya sa Emperor ng Japan, talagang kinabiliban ho ng mga Hapon. Makikita naman ho natin yun. Kasi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi man maganda suot, hindi man magaling mag-English, o hindi man magaling mag-pronounce kagaya nitong si Marcos Jr., pero kung anong ipinakita niya, kung anong sinabi niya, yun ho siya. Hindi kagaya nitong si Marcos Jr., maganda nga suot, maganda nga magsalita, anak ng tawa behind the scene bago pala makipagpulong sumisinghot. Di ba? Ay ano ho yan, wala na hong mukhang maipapakita yang Marcos Jr. na yan sa mga Asyanong bansa na malapit sa Pilipinas. Kilala ho ang karakas niya, kilala ang pamilya niya. Nakita niyo ho kung paano siya tratuhin nung nagdaang ASEAN, di ba? Kung paano siya pangdirihan. Yung kita mo yung mga nasa ASEAN na leader talagang ayaw man lamang makipagpicturean na katabi siya. Nandidiri ho sa kanya di ba? Mantagin mo, yun hong lumabas na video niya, mapatotoo, mapahindi, na sumisinghot siya ng pulburon. Hindi lang ho sa Pilipinas kumalat yung video na yun. Sa buong mundo, mga world leader ho, pinagtatawanan tayo dahil meron tayong presidente na nagpupulburon. Pero itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi hindi naman ho kasi hindi naman ho kasi mga, halimbawa Hapon ako. Nakita ko nangyayari sa Pilipinas. Wala akong affiliation. Hindi ako Duterte supporter, hindi ako dilawan, hindi ako pinklawan, hindi ako loyalista, hindi ako talyanista, hindi ako ganon. Pagka ako, mga karating bansa natin dito sa Asia, nakita nila ang nangyayari dito sa Pilipinas. Aba, merong isang leader talagang winawasak ang droga. Di ba? Maraming mga durugista ang talagang pumaplakda dahil nanlalaban. Maraming mga user ang nagsumusuko. Yun ang hindi nila pinapakita. Pero kasi hindi pinapakita sa Pilipinas dahil yung mga mainstream media nahahaluan ng politika. Pero pagkaya ang balita na yan, nagpunta na ng ibang bansa, nakikita na nila merong ganyang klaseng leader. Believe ho sila. Dahil baka sa mismong bansa nila, di ba, yung ibang mga bansa gusto nilang hiramin si Tatay Digong noon. Mexico, gusto nilang hiramin si Tatay Digong. Dahil wala hong leader, bihira yung leader na kayang gawin yung ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang totoo doon. At titignan nila, titignan ng mga yung mga iba't ibang mga bansa, yung kanilang mamamayan. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit napakaraming taga-suporta ni Tatay Digong dyan sa bansang Japan. Titignan ho nila yan, yung value ng ginagawa ni Tatay Digong. Hindi ho dahil Duterte supporter sila, hindi dahil doon. Ano ba ang makakaganda dito sa bansa na to? Ano ba ang naging naidulot ng illegal na droga dito sa bansa na to? Gaano ka-importante ang ginagawa ni Duterte sa bansa na to? Yun ho ang importante sa kanila. Yun ho ang nakikita nila. Ginawan pa nga ho ng anime yung si Tatay Digong, di ba? Nakamotor siya merong anime O sa susunod na video, panoorin ho natin yun. Maraming bansa sa ASEAN ang bumilib kay Tatay Digong dahil meron ho siyang guts
meron ho siyang courage na gawin yung mga bagay na kahit sila sa sarili nilang bansa, napapaisip sila kung gagawin ho nila. Pero alam nila na yung ginawa na yun ni Tatay Digong, makakabuti sa pangkalahatan. Kaya, ano ho yan talagang ngayong mga panahon na to, kung sakaling may mangyari kay Tatay Digong, baka hindi lang ho tayo makakita ng malawakang mga pagtitipon sa Pilipinas, marami ho sa iba't ibang bansa, at doon na ho talaga lulubog sa kahiyan itong administrasyon na to. Pinahintulutan nila na mayroong mangyaring masama dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands, at hindi nila inuwi sa Pilipinas. Tingnan na lang ho natin kung ano mangyayari doon sa kung sakaling dumating yung punto na yun. Sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit na pagkakaibigan ng dating Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who were assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend, right? So Isipin nyo naman ho yun, mga kababayan, nagpunta itong si Prime Minister Shinzo Abe sa bahay ni Tatay Digong. Walang ka-arte-arte para lang ho bumisita sa kapitbahay. Diba? At walang pagpapanggap na itong si Tatay Digong, dadalhin kita dito, dadalhin kita. Hindi, punta tayo sa bahay ko, papakita ko sa iyo kung ano yung yung lugar ko dyan. Diba? this is one of the reasons that I admire President Duterte. And now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. Sa isang privileged speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council. Grabe naman yan. Nanawagan sa Human Rights Council? Itong si Sir, ibang klase, matindi ho ito. Nanawagan sa UN Human Rights Council. Para sa interim release ni Duterte dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. Kasalukuyang nasa ICC detention facility ang dating Pangulo, kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Nauna nang tinanggihan ng ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya o interim release. Plano naman ng Japanese at Filipino community sa Tokyo na magsagawa ng conference upang talakayin ang issue at ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. I was thinking to hold a kind of conference within the Japanese society, first of all, to have kind of to support, or this is the injustice. So not support Duterte or not supporting Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to have a conference in Tokyo or Congress building. Patuloy na mapag-iit ang hustisya ng Filipino community sa Japan para ipanawagan ang paglaya ni Duterte. Isa sa mga grupong nangunguna dito sa Japan ay ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU. So the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things. And maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. Naniniwala si Fujiki na inosente ang dating Pangulo at dapat itong makalaya upang mabigyan ng tamang gamutan. At kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Duterte. We really need to get him out of the jail. And he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want Duterte to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. Yun na nga ako, mga kababayan Doon sa mga bansa na mag-welcome dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala na akong question doon Marami hong bansa na willing tumanggap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil alam nila na pamumulitika lamang ang ginawa sa kanya. Diba? Politika lang ho yung ginawa sa kanya dahil kaya nandyan siya sa The Hague, Netherlands. Nandyan ho yung mga karating bansa natin na naging kaibigan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una na dyan ang Japan, siyempre. Hindi na tayo magbabanggit ng iba, pero kung sakaling ma-interim release itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte,
sigurado, 100%, marami ho talaga mga bansa na willing na tumanggap sa kanya. Kung sakaling nandoon sa nasa interim release niya na hindi siya didiretso ng Pilipinas, merong bansa na tatanggap sa kanya, sigurado ho tayo dito sa PH Update na maraming bansa na i-welcome itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Salamat, sir. Salamat. Sa ngayon ay Thank you. abala na ang Filipino community dito sa Japan sa paghahanda para ipagdiwang ang karawan ni dating Pangulong Duterte sa Ako, malapit na pala birthday nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, meron tayo ulit pakaik dito sa PH Update. Marso 28. Hindi rin daw sila titigil hanggat hindi nabibigyang katarungan o mapapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Mula rito sa Japan, Ayun na nga mga kababayan, yun hong napakagandang balita na kung saan talagang yung mga taga-suporta nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, iba't ibang nasyon, iba't ibang nationality, talagang ninanais na talaga makalaya na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapasalamat to nitong si Kong Pulong diyan sa napakagandang balita na yan. Talagang napakatinding suporta ng bansang Japan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Netherlands, kamusta po kayo, sir? Congressman Pulong, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, sir? Okay lang, dagang salamat at sa inyong pagadayon na suporta o sa inyong pag-ampo para sa amuang amahan. Sir, kamusta po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Nagkalaman na siya. Yung balik na yung normal nga nawas. Niya kay muaksyon naman ganigbunal sa ihang tungkod. Pusgan na. Wala naman siya ginapainom o kuan. Still knocks. What was former President's reaction po, sir, nakita niya si Ma'am January, si Uno at saka Sabrina po? Wala siya katuo. Magkaapo siya gana ka dato. 13 anyos pa muna. Correct. Sir, Hindi ko na nga mag-uyab sa daw. Duha lang sa daw kabuo. Congressman Pulong, ano po yung reaction niyo sa statement ng isang Japanese individual, si Shin Fukiji, sa sinabi niya sa United Nations Human Rights Council about sa situation ni former President Rodrigo Roa Duterte, sir? Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa observation niya and for bringing it to the United Nations, ang opinion niya at observation niya sa aming tatay na si PRRD. Salamat po. At sana makinig sila. No? Sana lang. Pero alam naman natin, hindi makinig yan. So, maraming salamat. Kalimut ko siya. Ito yung pangalan. Shun Mr. Fukiji. Shun Yeah. Tsukiji na hinoon. Fukiji, sir. Hindi mo ng restaurant. Sige, sir. Salamat kayo sa imong observation ug sa imong pagsuporta sa among amahan. Sir, message lang po sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon, sir, more than 1 year na po tayong patuloy ang laban pa rin. Sa maraming salamat po sa lahat ng Pilipino na sumusuporta pa rin sa kay PRRD at salamat sa patuloy nyo at sana po at magpatuloy pa ang pagdasal sa kanyang health. Salamat. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you. Ayun. Ano naman talagang napakagandang balita niya na talagang ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte, yung mga muscle niya bumabalik na. Yan kasi problema pagka medyo tumatanda na talagang natatanggal ho yan Yan ang pinakaunang nawawala sa katawan ng tao pagka medyo nagkakaedad na. Kaya pagka medyo nagkakalaman-laman na itong si Tatay Digong, magandang balita ho yan. Kasi marami pa hong gagawin niya si Tatay Digong. Ihahatid pa sa entablado. Ihahatid pa sa Malacanang itong si Vice President Sara Duterte. Diba? Siya ho yun Wala akong ibang gagawa si dating Pangulong Rodrigo Duterte ho gagawa para dito kay VP Sara. Kaya hindi pa ho yung mga gustong mangyari ng mga dilawan, mga pinklawan, yung mga Talyanista Tensei Mada na yun yung nila yung gusto nila talaga na may mangyaring masama kay Tatay. Tingnan niyo ho kasi kadidilim ang utak nitong mga to, di ba? Gusto nila may mangyaring masama dito kay Tatay Digong.
ngayong mga panahon na to. Actually, doon pa lang sa pagbagsak dito sa Daig, Netherlands ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun na ho nasa bunganga nila na uuwi siya nakaganito, merong mangyaring masama sa kanya dyan. Ganun ho kadidilim ang utak nito mga to. Yung tila bagang yung ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging sila hindi nakinabang. Di ba? Yung kapayapaan, yung mga kamag-anak nila mga drogista yung iba nagurgur siguro. O kung di naman nagurgur yan, anak ng tokwa, inuutangan nga kayo yan, ninanakawan nga kayo ng cellphone ng mga yan Nagpapasalamat nga kayo nung merong nangyari sa mga kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya wakas nagpahinga na siya. Anak ng tokwa, yung mga yan, perwisyo ka, ginaganon nyo pa nung di ba, nung hindi nagbabago, pero nung nagbago, nagpasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema, itong mga dilawan at ay mga Talyanista sa imada vlogger na to, nung nakatikim na ng pera na galing sa maleta, ayun na, kahit anong ganda ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila bagang nagka-amnesia. Pambira talaga itong mga to. Congressman Pulong, welcome back. Ito, rekta ho tayo doon sa Saganang Mamayan. Talakayan ho nitong ating mga iniidolo dyan sa Net25 kahapon. Good. Po naman, yan po yung ginawa ni, anong to itong ating mga kaibigan sa Lapid dyan sa pangunguna po ni Ate Bioli Lapid. Para ma-relate natin yung pagpunta ko sa South Korea. Yes po, sir. Naitanong ko din naapektuhan ba kayo ng biglang pagsasara ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz? Oo nga pala, siyempre, petrolyo dun sa kanila. Meron din sabi nilang gano'n, parang out of parang excitement o kaya kung gano'n. Pero alam mo, isang araw lang na nakapag-adjust sila kaagad Ganun po Hindi nagkaroon ng apekto sa kanila. Hindi kagaya natin. Isip-isipin mo naman. Magkano? 55 pesos tayo, biglang naging 110. Yan. At bukas paano mo i-justify yan? Yan gusto kong itanong sa kanila. Bakit naging 110? Bakit biglang... Siyempre merong kwenta yan, di ba? Merong kwenta yan. Kasi mangyayari lamang yan kung palilitawin po ninyo at talaga namang mababalidate natin ang lahat ng inventaryo ninyo nang galing sa Strait of Hormuz. Doon dumaan. At hindi na kayo makakakuha. Ano po yung silbi po ng mga tangke sa Singapore na yan po ay talagang inimbak ng dalawang malalaking refinery sa mundo. Yun pong Suez Canal at saka yung Red Sea, hindi po nag-stop yun. Yun po yung NLEX o SLEX. Ito isa Strait of Hormuz. Ito naman Strait of Hormuz parang nakarsada lang po ito Parang Visayas Avenue lang yan. Po yun, Di ba? Ba't ba yung tatama kayo? Bakit kayo nang ipini-play up ng gusto, Dahil nga nagkagyera. Wag nating, maring merong naapektuhan, pero wag po nating isipin na dahil nga yung nagkaroon ng Strait of Hormuz, sabi pa nga magbebenta pa ng kung ano-ano para lang makabili tayo. Noong Biyernes ata, may binalita mo na may plano tayo magbenta ng government property para lamang tayo magkaroon ng pera. At yung pera ba yun, sinabi ba sa balita na yun ang gagamitin pambili ng... Bakit? Ang ibig ba sabihin, kayong tatlo na oil major players, wala na kayong pambili? Nga, naging 110 nga Mas dumami ang pera nyo. Gobyerno na ang Ba't gobyerno na? Kung gobyerno na, okay lang. Ito yung gagawin natin. Okay, pero pumayag kayo na kami na ang bibili. Ilalagak namin sa inyong mga istasyon. Pero ito yung presyo. Babalik tayo sa 55 kasi yung kwenta nandito lang. Grabe, no? Tapos sabi ni Secretary Hindi kami dadaan sa Hormuz. Kukuha lang kami sa Singapore kasi nandun ang dalawang malalaking refineries. Baka nga naman, pero open ba sa lahat yun, sir? Baka naman pinipili nga lang nila makabibili doon. Hindi naman open sa lahat. Hindi, pakita nila na pinipili. Bakit pipigilin ng Bakit pipigilin tangki yun refinery ngayon lahat i-open Kailangan i-open pati libro.
i-open lahat para sa ganun, malaman natin. Siyempre may pag-aaral yan, Senator Rodante Marcoleta. May pag-aaral yan, kung yun ang lumabas sa kanyang pag-aaral at tayo limitado lang naman ang ating pag-unawa dyan sa usapin ng presyo ng ng krudo. Pero base sa paliwanag ng DOE, nakabase sa world market. Kung ano yung ididikta ng world market, doon sumasabay yung ating mga yung ating mga nagbebenta ng mga kumpanya nagbebenta ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Yun ang na pagkakapaliwanag. Yung pinakamadaling intindihin. Pagka tumaas ang presyo sa world market, wala silang pakialam kahit na mura nilang mabili, bebenta nila. Pag bumaba ang presyo sa world market, wala silang pakialam kung nabili nila yan ng mahal, ibebenta nila ng mura. Ganun yung pagkaka-explica, ika nga. Gaano ba talagang epektong nangyari sa atin? Bakit naging 110? Yun ang una kong tanong eh. So, kaya natin dinidiscuss para sa gano'n, ngayon, kung nakikinig sila, mag-isip na sila ng dahilan. Malamat. Ang akusan ng nakikita ko ito, yung taong bayan, bakit nga ba nagkaganon? At kahapon, kahapon... Ano ang epekto? Halimbawa, kung nandun yung NEDA, DepDep na yata ang tawag ngayon. Opo, DepDep. So ano po ang epekto sa presyo ng 110 pesos per liter? Nako, palo na. Sige, palagay mo, meron pa po tayong supply ng pagkain ngayon. May pambili pa kaya naman ang karaniwang mamamayan? Yun ang tanong eh. May pambili, gaano mabibili? Yan po ang totoong pasakit na sinasabi yung sufferings talaga yun. Sabi nga ni Mrs. kaninang umaga, pinag-uusapan namin, bakit kanya yung pinamamalengke natin na biglang nadoble? Nung doble pong halaga yung pera. Pero yung... Halimbawa, 100 pesos. Opo, naging 200. Naging 200. Maski siya nag-isip din eh. Pero ang nabili, mas makaunti pa kaysa naunang... Baka kasi hindi, naman... yun din. Yung dati mong binibili. Halimbawa, kamukha nito. Ito yung basket ng chicharon. Yan, opo. Nabibili mo sa 100 pesos. Ito. Ang sabi niya sa akin, ganito rin na pero 200 na yung Sabi ko, paano nangyari yun? Ito nga, siya yung nagbabudget eh. Kinakailangan nating i-rationalize ito. Paliwanag. Hindi ba pwedeng masyadong malaki eh. Mahigit 55, naging 110. Kwentahin mo ilang porsyento inilukso. 55, 110. Almost 50%. Kwentahin mo. Ilang porsyento? At bukas, another 10 pesos. So, yung 110 muna, huwag mo tinatakot ang mga kababayan natin. Sige. 55, 110. Sen, dati naman parang meron pa silang maitatak. Matagal na kami takot, Sen. Magkano? Mula sa 55. Hindi tayo, 100% nga po, Sen. Kasi 55 hindi na magkano nga 100% mas eksakto? 110, di ba? 55 plus 55. 55 plus 55, Sen. 100% po talaga. Dalawang 55, di ba? Tama, 100%. 100% tumaas. Kaya nga dumoble. Nadoble nga po. 100% nga. Pero sabi... Ngayon, hindi ba dapat ipaliwanag natin? Bakit po naging 110? Meron naman siyempre ang paliwanag yan eh. Pero may pampalubag-loob ng inyong kumare, si Secretary Sharon Garin. Hindi ko naman siya kumare, kaibigan lang siya. Ganun ba? Si Garin pa, yung isa pa, Janet pala. Janet Garin, Ang sabi niya po, darating na yung binili nating 300,000 na bariles galing po sa isang bansang hindi pinangalanan. Kapitbahay na bansa na natin. 300,000 na bariles. Kwentahin mo nga, yung bariles ilang litro? Pero sabi po niya, good for 2 days lang po naman yun. Konti lang. Kaya nga sinasabi ko nga sa'yo, kasi ang consumption natin per month ng diesel, 1.1 to 1.2 billion liters. Nako, wala. Gabo mo pala yun. Gasolina, 800 to 900 million liters per month. Ngayon, ito bang 1 billion palagay mo na 1 billion per month. Lahat ba dumadaan sa Strait of Hormuz? Yan po ang sikreto ng mga petroleum companies. Hindi, kaya magtalas-tasan tayo. Ikaw, Shell,
Chevron, si Direk Petron. Petron. Oo. Pwede po bang malaman po natin, saan po nang galing ang inyong inventaryo? Naku, Sen, alam ko, Saan po ilan po yung nanggaling sa Strait of Hormuz? Ilan po yung nanggaling sa direktang rota na nanggaling sa Rotterdam na nandito na po yung tangke? Hindi naman po kayo pupunta sa Rotterdam, ang tangke po nila nakahimpil na po dito sa Singapore. Ganon din po yung Petronas, naghimpil din dito. Dalawang refineries lang naman po yun eh. Opo. Hindi po ba dito kayo bumibili? Sa totoo lang, Sen, alam nyo, marami na pong pagdinig dati sa Senado. Buksan lang ang libro nila. Magkapitpitan, lahat na pitpitin ninyo, hindi lalabas at lalabas po Hindi yan. kasi napupunta lang kami doon sa excise tax. Akala mo yun ang Solusyon. ultimate na solusyon. Eh sabihin ko sa inyo, kahit na sinuspindi natin ito, merong problemang kinreate, di ba? Opo. Dahil nawala yung priority projects natin eh. Yes. Na sinusuplayan ng excise tax. Pagkatapos sasabihin mo 110, magiging 120. Eh di nawala na naman yung excise tax. Kahit na tanggalin mo pa, hindi ito yung ultimate solution. Kailangan yung amount ng supply natin manatili. Kaya itatanong ko, bakit ayaw nyo mag-import dito sa ano? Bakit ba palagi nyo sinasabi ang ginagawa nyo dahilan yung Strait of Hormuz? Ay, nako. Oo. Ay, ewan ko, Sen, ito, meron tayong isang... Walang iniwan doon sa isang tao na nagsabi na, teka muna, bago ko tatawagin yan, kinakailangan i-adjust muna nila yung kanilang Sasabihin. yung kanilang sasabihin. Kinakailangan ma-overcome nila kanya yung theory ko on believability. O kaya ma-overcome nila yung aking calculation on, anong tawag doon? Yung logistical nightmare. Merong nagsabi nun eh. Anyway, Sen, wag na nating... baka wait pa ulo ni Nelson din, ha? Ito, Sen, baka makatulong po ito. Natakot ka na naman. Baka... But meron ba tayong binabanggit na pangalan? Hindi, wala naman po. Hindi, paghalimbawa lang nga sa akin. Opo. Mga tuwirang ka base sa ebidensya. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, teka muna, ilapit-lapit nyo sa i-adjust ninyo muna. Ilan bang maliit ang gusto mong alisin natin kay ganun? Yung ba pag-a-adjust? Anong pangalan ba yung tatanggalin natin? Yun ang pag-a-adjust, di ba? Yes po. O kanya, tanggalin mo lahat. O yan, okay na, tatawagin na natin sila. Hindi po pwede yung ganun. Ito, Sen, ayaw ko, baka makatulong po ito. Kasi meron pong kasama sa Senado, nagpanukala, Senator J.B. Hercito, magtatag na raw po ng isang Government Interagency Task Force na tututok na po sa posibleng epekto ng lumalalang sigalot sa gitnang silangan, ekonomiya at enerhiya. Ang panukala po ng Senator J.B., dapat na po maghanda ng pamahalaan para sa anumang maaaring mangyari at hindi na po hintayin na lumala pa po ang krisis. At hinihikayat po niya ang Executive Department na magtatag daw po ng National Contingency Framework at ang nakakabahala daw po ng posibilidad na maapektuhan ng patuloy na pagtaas ng supply ng langisten. Diyan, ganito yan. Nasara, halimbawa, yung Hormuz. Opo, Strait of Hormuz. So, wala na makakadan sa Persian Gulf hanggang sa Oman. Okay? Pagkatapos, sinara ang Suez Canal. O talaga may problema ng buong daigdig. 20% lang ang sa Hormuz 80% gumagana Sa Suez Canal, Ang sinasabi ko nga sa iyo, yung pinagkukunan sa Singapore lang. Ba't may giyera ba sa Singapore? Wala po, safe na safe. Kaya nga gusto kong sagutin nila, saan ba kayo kumukuha? Buksan ang libro, saan ba kayo kumuha at saan pa kayo kukuha? Wala na ba kayong pambili? Meron, kasi nadagdagan nyo. So ano ang magiging problema natin? Oo nga, no? Kasi di ba dapat... Nandito nga sila eh. Saan ka ba bibili? Dadaan ka sa Hormuz. Hindi ka nga dadaan doon na sa Singapore eh. Ang layo naman nung Singapore at saka yung Persian Gulf. Pinagdudugtong mo ba yung ang ibig mo sabihin, yung dinadaanan ng Hormuz, andun din ang Suez Canal, magkahiwala yun eh. Parallel na yun eh, body of water eh. Ipakita mo nga direct, para lang magkaroon ng idea ng ating mga, yung pinapakita niyo yung mapa kanina. Pwede bang napakita nyo sa... Yung para mayroong idea ng ating mga kababayan. Ayan o. Mula sa Rotterdam, Suez Canal, ito yung pula? Ano itong pula? Kung pupunta ka sa Kup of Gid, bababa ka sa Africa. Africa area, yan ang pinakamahabang route. Opo.
Oh, alam mo ba kung ilang Ilang araw? ilang nautical miles? 115,000 yata. Wow. Yung yan ang pinaka-logical kasi magmula sa Rotterdam ay papasok siya sa Suez Mediterranean Sea yun eh. Oho. Bago yung Suez Canal, Mediterranean Sea yan. Aha. Suez Canal, pupunta sa Red Sea. Ayan ang Singapore, oh. Opo. Ipakita mo nga yung bandang taas niyan. Yung Hormuz, sa taas yan ng Suez Canal. Oh. Hindi karugtong niyang ano na yan. Yun ang kumbaga sa highway natin, major highway. Yan ang NLEX. Ganun po. Oh. Yun namang Strait of Hormuz na nandyan yung Gulf of Oman at saka yung Persian Gulf. Parang Commonwealth Avenue na yan. Ano? Ito kasama ating cameraman. Maiksi lang yung Commonwealth eh. Magmula ka sa hanggang, di ba? Oo, hanggang dyan sa may Quezon City Circle. Hanggang sa Pilcoa. Opo. Papasok ka. Yun ang Strait of, yun ang Persian Gulf. Pero yan ang NLEX. Magmula ka sa Balintawak hanggang Baguio na yan. Pero sabi nyo nga, hindi naman ating kinakailangan pumunta ng Rotterdam kasi Singapore na available na. Nasa Singapore ayun, no? Oho. Ayan. Maliwanag ba yun? Maliwanag